Yung trinay ko lang siya. Tapos grabe, nawili na ako. Linggo-linggo tuwing pupunta ako rito. Pagkatapos ko mag jog walk, mag workout, walking saka jogging. Nawili na ako, nasanay na ako manguha ng shells kahit pa high tide siya. Medyo risky lang at delikado pag high tide. Kasi kailangang maayos talaga yung kapit at balance mo dyan sa mga bato. Diyan na maabot yung tubig. Tapos ito puro tubig na to. Pero ngayon low tide kaya yan, okay lang. Hindi na muna siguro tayong mag grounding or earthing doon sa buhangin. Saka sa dagat, masarap sana. Kaso malaking oras din masayang. 8:50 na siya. Sa halit na grounding or earthing, nakatakbo na rin tayo sa blip kanina. Kaya manguha na lang tayo ng mga sihi kung tawagin sa amin sa probinsya namin sa Romblon. Wala halos mga Pinoy na nangunguha dito ng mga sihi o seashells. May mga langya rin siguro. Kasi karamihang Pinoy dito mas gusto nila yung mamingwit. Tapos ako naman wala akong pangbingwit. Kaya manguha na lang ng seashells. Hindi, matagal kasi pag mamingwit ka eh. Mag-aabang ka kung may huli, kung wala. Minsan kinakain ng pain mo. Lalagay yun ng pain sa hagis ka ulit, tapos wala na naman. Kaya itong seashells, dadamputin mo lang. Tapos mas masustansya yung seashells kaysa sa isda. Pwede lang sa isda kasi may mga isda rin merong omega 3. Pero ang oysters, seashells, mussels, mollusks, yan maraming omega 3, lalo na ang oysters o talaba. Maganda yan, masustansya talaga yan. Saka lalo na sa mga older people o senior citizens, mas maganda yung oysters kaya talabatahang mas maganda para sa mga older people.